Ayan mga boss, ito may isa sa mga nakapila na naman na amplifier. Bali sabi Sakura ata to, sabi ng may-ari, galing kay Angelito Okson. Yan, buksan muna natin, nakabalot pa. Bali ano ba, ayan, silipin natin, silipin. Silipin natin. Ayun, Sakura nga. Ayan, saglit lang mga boss. So ayan siya mga boss, Sakura nga, kaya lang faded na, at saka wala na yung mga dito, mga pihitan. Ayan, i-send ko muna sa may-ari. Ito yung loob niya mga boss. Medyo masama na nga ang sitwasyon nito. Kung titingnan nyo, kalas-kalas no. Wala na yung mga dito. Sana may makuha tayo. Itong nabo sira na rin. Ayan, wasak na rin. So restoration to, at baka baka kailangan natin itong hugasan. Sakura to, pero may semento. Sakura to, legit po ng Sakura. Ito yung mga model ng Sakura. May time kasi na meron silang ganyan na may semento. Yan. Kaya lang kailangan siguro nitong hugasan, at saka wala tayong effector loop dito. Meron dapat yan para gumana. Wala na dito, wala namang jumper oh. Wala namang jumper. Yun natin yun. May mga repair na saglit lang. Kausapin ko muna yung may-ari.
So kaya ako to kinalas mga boss kasi ayusin natin yung pakadikit nito. Yan. Nagkanda kalasan at hindi na maganda yung kondisyon. Yan, i-double check din natin tong iba. Yan, sabay na natin lilinisan. Pati ito papalitan na rin natin yung iba dyan. Hindi maganda yung pakakapit. Yun, nakalas na natin yung board. Ito yung sitwasyon naman niya ng ano, naku po. Na-tampered na pala. Ayan. Na-tampered na pala yung board nito. Ito naman yung ano niya. Tatanggalin natin tong mga relay kasi huhugasan natin. Ayan, lagyan natin dyan. Ito naman yung pinaka board nya. Huhugasan natin to, tatanggalin ko din tong relay at saka yung capacitor palitan na pala. Okay, tanggalin natin yung capacitor, relay at saka capacitor. Mukhang sira na din. Ito yung ano niya, problema sa capacitor niya. Ayan oh, loaded na siya. Pag sinalat nyo dito, lobo na. Kaya kailangan natin palitan na. Mabigat pa naman pero pag-usapan namin to ng ano. Pero saka na, maglinis muna tayo. Yan mga boss, hugasan ko muna to at bilad sa araw din. Saka ano, saka natin itutuloy. Ayan mga boss, so from ano, simula pa lang ngayon, ang gagawin natin ay tuwing may hugasan ako ng board ng amplifier, sasabay ko na. Kahit sabihin na natin baka sa iba makukulitan paulit-ulit. Para hindi na ako magsagot sa ano, lagi kasi nagtatanong, boss ano pinanglinis mo? Boss paano mo nalinis? Boss anong sabon? Anong ano? So yung ano ginagamit natin ay powder. Yan, powder na sabon, kahit anong brand pwede. Tapos tubig, ito na yung ano natin. So yan lang, mag-ano muna tayo ng tubig din, saka natin to ibababad, saka natin ibabrush. So maglalagay tayo ng ano dyan, ng pahapyaw na video para makita nyo kung paano. Tapos ibibilad natin sa araw yan. Ito yung ano, so kuha lang ako ng ano, lipat natin tong, lilinisan natin. Yan, dami. Ayan. Anuhin muna natin ng tubig yan. Ispihan natin ng tubig yan. Kumbaga sa ano, bago natin ano dito sa may sabon para sigurado. Yan. Yan yung mga ano gagamitin. Ito plus panlinis natin matigas, saka yung malambot. Sinabay ko na tong kaha para ano, doon na yan sa dulo. Ayan. Ayan. So kita nyo na yung sitwasyon, ganyan po. Nga pala, dumaan dito kanina customer ko, naghatid ng paggawa, si GC, Kuya GC Apuya. Ayun, ang usapan namin, dapat gagawin ko muna o chichik ko muna. Kaya lang sarado yung shop natin, gawa ng ano,
nagkamali ng schedule, dapat ang punta niya ay nakarang araw pa. Eh ngayon medyo busy na tayo. Kaya hindi ko na na-check yung amplifier niya, pinaiwan ko na lang. So kuha lang ako ng ano, tawag dito, pandarin ko lang yung ano. Magtutubig lang tayo, sana hindi mawala yung cellphone ko. Ito yung focus. Ayan mga boss, kanawin lang natin to para bumula. Punuin ko lang to, then ibababad ko yung ano, ibababad natin yung ano, mga dumi na ano, yung hindi naman gaano nakakapit. Para lang tayo naglalaban ito. Bago isa lang dito. So pwede na natin ito ilagay dito. Yung likod pala no, hindi natin na-spray. Ayun, umaraw. So yan, after nyan, ganyan muna para yung mismong alikabok na hindi kumapit, hindi na natin kailangan ano. Ibabad lang natin kasi yung mga katulad yan, mga alikabok ko, yung mga dumi na kumapit na talaga, mawala. Medyo magastos lang sa tubig to mga boss. Yung kailangan natin linisan talaga tong ano, kasama yan sa ano. Malamang mayroon tayong mga viewers ito, tatawa na naman tayo pinagagawa natin. Yung pinagagawa mo, binabasa mo. Sabi ng isang viewers, bakit mo binasa? Lalong lalaki sira niyan. May ano yan, may masisira daw niya na ano. Minsan ganun talaga pag ano. Yan. Pati ito. Para yung ano katulad yan oh, mapapansin nyo yung mga dumi-dumi. Yan, yung mga dumi-dumi na yan oh. Yan. Para yan oh, mapapansin nyo yung ano dumi. Matanggal na muna. Ito naman sa labas na natin gagawin. Okay. So after nito, ha? Hindi, daddy lang ako. Nako, mix pa. Yan. Okay mga boss, balikan ko kayo, ibababad ko pa to. Then pupunuin ko muna to, saka tayo maglilinis. So ayan mga boss, nababad na natin to. So, hindi nga lang ano kasi maliit yung pinaglagyan natin. Pero masisimulan na natin tong linisan. Ayan o, sample natin, ayan. So ayan yung dumi niya, mapapansin nyo yung dumi niya, ayan o. So ito malambot na plus ang kailangan dyan. Ayan. Ayan. Tulad nito, di ba? Tingnan mo to, madumi, di ba? Ayan o. So pag nilinis na natin yan, kasi lumambot na yung dumi, para kasing yung nagputik o dumikit ng alikabok, hindi na kaya ng ano yan, ng ano, kaya kailangan ibabad mo sa tubig. Wala na oh. Ano na mangyari dyan pag binabad mo sa tubig na may sabon oh? Yung dati niyang nagpuputik na dumi, madaling linisan. For example ganito. Yan. Madali kasing linisan pag ano. Ayan, tingnan natin yung ano dito. Mas madali siyang linisan. So mga boss, i-skip ko na muna to. Ibabrush ko lang yan hanggang sa maubos yung dumi dito. Hanggang dito sa ano. Hanggang dito. Ibabrush natin yan. Ganon. Ganon natin yan. Hanggang sa ano. Hanggang sa malinis natin. Yan. I-skip ko na muna kasi ano eh. Mahaba na pala yung ni-record kong video kanina. Okay, napatuyo na natin to. Nakalimutan ko pala kanina. Busy kasi. Dapat pinakita ko din sa video yung binanlawan ko to ng tubig. Katapos ng sabon, binanlawan natin ng tubig tapos binilad natin sa araw. Next time na lang siguro gagawa tayo ng ganun ha, mga boss.
So ngayon, napatuyo na nga at ang gagawin natin dito ay ripasuhin natin yung mga papalitan pyesa. Ayan. Ayan yung mga papalitan natin. Dito muna siguro tayo sa mainboard mag-focus. Ayan. Tatanggalin natin yan. Siguro kalasin ko muna para conveniente. Ayan o. Siguro malinaw naman yan mga boss. Hindi ko na ipapakita yung pagkalas niyan, pero papalitan po natin yan. Ayan, tanggal na nga eh. Ayan, papalitan natin yan. Pasensya na mga boss eh, hindi ko na ipapakita pagkalas niyan. Pero tatanggalin lang naman yan at saka lalagyan ng bago. Medyo tawag dito, medyo matagal na proseso yan. Pero try natin sa susunod, gagawa tayo ng repair vlog na mahabang version. Walang cut saka pero hindi natin may upload ng isang video yun. Bali mahaba yun. Saglit lang. Tingnan natin kung ano mangyari. So ayan mga boss, bali tinanggal na muna natin dito banda na party, nilinis ko. Kung ba kinalas kong isa-isa kasi nagulat ako. Kung mapapansin nyo mga boss, ito yung mga kinalawang na pyesa oh. Yan. Pinagkakalawang talaga siya. Halos lahat. Isa lang yung medyo matino na natira oh. Ito. Isa lang. Yung iba puro kalawang na. Yan. Yan. Tapos sa resistor naman, ayan. Yung ganitong resistor mga boss, kung yung ganyan, may problema na yan pag ganyan. Ba't ko nasabi kasi ito kagabi habang nagche-check ako ng mga post doon sa sa FB group, sa mga FB groups ng mga electronics repair at saka mga napansin ko na maraming humihingi ng tulong sa mga kapwa natin tech na mga din nagdi-DIY ata o newbie o hindi natin alam. Minsan sabi na nagpalit na daw sila lahat ng mga transistor, mga ganito, ba't wala pa rin bias. Nung pag-post ng picture, nakikita ko puro kalawang yung mga pyesa, inisa-isa sa paggagawa kasi ng integrated amplifier. Kailangan patsagaan, lakas ng ulan mga boss oh. Buti nakapatuyo ako ng Kailangan kasi dito patsagaan eh. Sa totoo lang mga boss, para sa mga expert na ako, hindi pa ako expert. Sa mga expert na, ito na yung sinasabi ng pinakamadaling i-repair na klase ng amplifier. So, sa dito, magagawa nyo naman ng maayos to. Pag napansin nyo kasi ganito na yung resistor dito, payo na lang. Palitan nyo na. Kung kunti lang naman ng palitan nyo na lahat kung may kalawang. Dito, titingnan ko kung may maisasalba pa ako dito mga resistor, ibabalik ko pa. Pero yung mga katulad nito, yan. Yung mga ganyan, wala na yan, kalawang na oh. Hindi na natin ibabalik yan kasi palaki ng palaki yan, palala ng palala yan yung ganyan hanggang sa maging ganito yan, putol na hanggang sa matulad yan dito sa iba na ayan putol na talaga yan tulad yan. Yan mga boss. So muna tayo ng resistor dito, tong capacitor tinanggal ko kasi napansin ko yung katawan niya nagbi-blister na oh. Kung mapapansin mo, ilagay natin yan. Napansin nyo yung katawan niya may mga bukol-bukol na. Nagkakaroon na ng umido yung pinaka katawan niyan, kaya kailangan palitan kasi magkakaproblema din yan. Sa ngayon okay pa yung paa niya pero yung katawan niya, so papalitan din natin yan. Yung corrosion niya dyan sa ihiwain natin yan. Tika lang mga boss, papakita ko sa inyo. Wala pala tayong panghiwa. Wala akong panghiwa mga boss, mamaya na lang siguro. Ito yung mga mga boss, yung kinalas natin na sabi ko nga nag-blister na. Mapapansin nyo dito, nagkakaroon na ng umido. Ganyan yung umido sa aluminum eh. Aluminum kasi yung kahan nito eh. Yan nagkakaroon na siya. Magkakasimula hanggang sa mabutas, hanggang sa mag-leak na siya. Kaya palitan na natin para maghitat. Palitan na natin para sigurado. Lakas ng ulan mga boss. So update ko kayo pag pag natapos ko dito din, sunod natin dito naman hanggang dito, hanggang June. Ito pala papalitan din natin yan. Dito naman na party mga boss, kinalas natin yan. Dinoble check ko na dito pala. Wala naman ako nakita ang kinalawang talaga dito.
okay naman. Ito ang kalawang, itong sa ano lang, ayusin lang natin yan, baka kaya pang punasan. Then wala na dyan iba, mga ano, wala na. May itim lang yan pero hindi siya makalawang. Katulad lang nito. Itim lang siya pero hindi siya kalawang. Ay, lowbat pala, hindi tayo makapag ano. So ayos na, nakita lang natin dito na kinalawang ay ito, isang resistor. Ito literal talaga na yan, kalawang talaga. Lapit na lang natin, ayan. Tsaka itong isa 9015. Yan, 9015. Tapos dalawang 10 ohms. Yung iba ayos naman, ibabalik na lang natin yan mga boss, pati yung mga capacitor. Tapos na pala tayo dito. Nagpalit tayo lahat ng transistor at saka yung kalahati niya na resistor, yan. Yung iba dyan bago na. Ayos na yan. Then dito na lang. Tapos kabit tayo ng dalawang capacitor. Tapos lipat na tayo sa ano, sa iba naman. Balik ko na din dito yung relay. Okay, tapos na tayo doon sa ano, naibalik na natin yung relay. Naglagay tayo ng bagong capacitor, resistor dito, tapos siyang transistor. Ito na yung super na gawa natin, napagpalitan natin ng pyesa. So dito naman tayo. Unahin ko muna dito sa input board. Dito kasi sa input board, halos okay naman kung unang tingin. Pero kung papansinin niyo yung mga resistor, may mga kinalawang na, kaya kailangan nating kalasin to. Ayan po sa ilalim. So kakalasin natin to, then tatanggalin natin tong ano. Try nating, sinubukan na rin tanggalin, try natin ulit kung kaya natin tanggalin. Ilagay ko muna nga dito. Try natin kung kaya ng powers natin to. Itong gawin natin pang ano, pantanggal. Sige nga, kung kaya pa ng ano, kasi sinubukan na rin tusukan siguro. Initin lang natin tong resistor. Ayan, init lang tayo. Pag mainit na, lagyan ko lang ng lid para mabilis kumapit o mabilis transfer yung init. Pero kahit wala namang lid, basa. Yan, ilubog natin yung ano. Pakalubog natin dyan, pala kakalasin natin to para ma-check natin yung mga resistor dito. Kasi pag may resistor dyan na kinalawang tapos nag-lose contact na, ano yan, may posible na pag nagsaksak tayo dito ng jack, hindi na magtutunog. Yun, matindi nga mga boss, nakabara yung ano, nakabara talaga siya, hindi siya mabubunot ng ano, ng mabilisan o ano. So lolo naman tayo. Yan. Na ano na may bumara ata dito sa ano, sa pinaka ano niya. Hindi natin mabubunot. Itong ano bumangga siguro. Ayan o, lumalaban. Okay, isa pa, sa kabilang dulo naman tayo. Matigas. Kayo, nagalaw natin yung camera, natanggal din natin sa wakas yung naiwan. So tanggalin ko na lang yung ano dito, yung mga wet. Sobra na ba? Tanggalin lang natin lahat.
Ayan mga boss. Ayun pa. So may mga kinalawang dito na ano. May mga kinalawang na piyesa. Ayan, resistor. Ayan. So tanggalin ko na lang yung mga kinalawang katulad nito, ito. Isa-isahin ko na lang to. Balikan ko na lang kayo mga boss. Okay mga boss, so nagawa na natin yung dito. May mga ilang resistor lang naman pinalitan dyan, okay na. So dito naman at medyo maswerte, walang ganong makalawang na pyesa. Nitong terminal naman niya, ayan makita nyo makintab. Nilinis ko na lang. Then palit tayo ng mga pihitan, switch, saka yung bagong mic jack, yan. So far, siguro i-repaso ko lang to ng resolder. Yung ano, mga na-damage kasi, tampered na yung ano, manipis lang kasi yung ganitong ano. Tandaan nyo mga boss, yung ganitong model ng Sakura, isang ano lang to, kumbaga isa to sa klase ng Sakura na ayan o, AB5023, yan, may date pa 2006. Ito yung model nila na manipis yung ano, yung PCB, kaya pag nasobrahan mo sa init, talagang ano, tumutuklap yung board. Pero so far yung karamihan naman sa resistor niya dito, kahit matagal na ano, itong ang board na to mukhang luma na, oh. 2003 pa to. So 20 years 20 years ago na yung PCB na to nung nagawa yan, oh. 2003. Tapos itong isa, wala ata tong ano eh. Iba tong board na to, itong dalawa siguro yung magkasama. Wala lang nakalagay dito kung anong pitcha niya na ano. Ito. Wala naman. So ito lang, mas luma to. Ayan, tatak Sakura talaga, may tatak na Sakura. So bukas, kasi gabi na ngayon, yung mga wirings na lang, itong mga wirings na to, at saka yung mga ano, duda din kasi ako dito sa mga connector. Try kong ano yan, try kong linisan din yan, then try kong hinangan kung uubra. Yung mga ganitong dugtong naman, ano yan, lalagyan natin ng tawag dito ng glue. Naubusan na ako ng glue stick para dito, kaya may stop muna tayo. Ito siguro okay pa naman siguro mga napihitan niya, hindi pa naman ano. Kaya ayos ko na lang tong ano, yung wiring dito, baka ano eh, hindi na maganda yung hinang. Ulitin na lang natin. Ayan. So yun lang mga boss ang ano, update natin. Okay mga boss, for the meantime, ito muna yung ginagawa natin. Kalas-kalas na kasi itong ano, at saka ito, try ko nga idikit ito kung ano, ito. So sira na itong mga ano, kaya tatanggalin natin lahat, lilinisin natin, din maglalagay tayo ng panibago. Didikitan lang natin ng rugby yan, din glue stick katulad itong ano. Pero double check ko na, dumudulas, ano ba yan? Double check ko na lang tong tatlo kung okay pa. Yan. Kung may ano, kung okay pa naman, edi dito na lang sa baba. Mga boss, update. Yun, marami na may skip na naman tayo. Bali, dami ko kasing inasikaso dito. Yung mga dito, yung mga ano yan, pinagbabalik natin o nilagyan natin ng panibago, mga switch. Tapos yung mga hinang, yung iba nilagyan natin ng glue. Yan, yung mga ano. Ngayon, susubukan natin na i-power. So, try natin i-on. Dito pala. Yan. Power natin. Nakadaan po yan ng test valve. Try natin i-power. Ayun, umilaw na. Switch. Ayun, nag-switch na ata yung relay. Tingnan natin ha. Okay. So, double check. Patayin ko muna. Tapos tingnan nyo yung relay kung gagalaw. Tingnan natin. Ayun, gumalaw naman. Ibig sabihin, nag-switch na yung relay. Umandar na yung pan. Yan. So, testing natin mga boss. Nga pala, yung ano nito, kahit walang effector loop, yung di ba may effector loop dyan.
Kahit walang epekto loop kasi may ano dito pala eh. Ito pala yung model na imbis na tone ang nakalagay dito sa kanya, switch ng equalizer. Ayan. Ayan, EQ yan. EQ nakalagay. Sa ibang Sakura, 'di ba? Ano 'yan, tone on off. Sa kanya, EQ. Yan. Nito medyo na iba lang sa model ng Sakura, na iba lang yung ganito. Okay? Ano ko muna, i-prepare ko muna yung speaker at saka audio. Okay mga boss, power on na natin. Nakababa ba yung volume? Okay. Yun. Nakakabit na yung speaker natin. Ayan, tsaka audio. Balance, tingnan balance. Baka gitna lang natin yung balance. Yan. Volume. Ayun. Okay na. Adjustan natin. Okay. Okay. Try natin yung loudness. Okay, gumagana. Ispas. Okay. Then ilipat natin tong kasi nasa speaker A, B tayo. Try naman natin dito sa anong setup nito kasi right and left. So try natin sa left kung tutunog. Ayan babasahin nyo lang kasi minsan ang design pag ganun. Ito naman siya pababa. So speaker B, speaker A. Mamaya testing natin isa-isa yan. Ayun, gumagana din. Tiga lang. Okay. Gumagana. Subukan natin yung mic. Balikan natin yung music natin. Ayan. Ayan. Mic. Ayos. Okay mga boss, i-testing ko na lang to mamaya, finalize natin. Then kung wala nang problema, siguro hanggang dito na lang, pero mag-wrap up ako mamaya. Maingay dito, saglit lang mga boss. Okay mga boss, ayan, nakakuha na tayo ng mga pihitan, na kumpleto na natin to. At kahit pa paano may improvement na siya kumpara sa una natin tong ginawa, o kumbaga bago natin i-repair. Ayan, nakumpleto na natin yung mga dito, wala na yan dito pati ito ata wala na. So ngayon kahit pa paano may improvement na. Tapos na to mga boss. Ayan, gumagana na. Ang na lang dito, ang gagawin na lang natin dito ay i-finalize yung wire. Hindi ko muna kinabit yung wire at saka hindi pa to totally kasi tingnan pa natin kung may loss. Wala naman. So chinik ko tong mga wire, ginagalaw ko ng ganon, baka may loss pa. Yan, chinik natin, baka may loss pa dyan. Yan. So far, patay muna natin. So far okay naman siya, wala naman naging problema. Okay na, intact naman yung connection niya, maganda naman. Kaya tatakpan ko na to. Bago ko takpan, ayos ko na lang tong mga wire. At yung vlog natin ay hanggang dito na lang siguro mga boss. Hindi ko lang alam kung mahaba na itong video natin. Siguro malaman ko to pag nag-edit na tayo. So ano bang naman natin dito? Anong magiging aral natin dito sa sa ginawa natin? Siguro unang-una diyan, kapag na-stuck talaga o minsan magastos din, o minsan dahil akala mo tumutunog pa ay kunti lang ang sira. Hindi natin inaasahan na marami-rami tayo napalitan na piyesa dito, kasi sabi ng may-ari ang pinaka problema nito parang maiiko lang daw ang tunog. Pero nung nasimulan nga natin ng gawin, nalaman natin na marami nang ang sira. Nagpalit pa tayo ng capacitor kasi bloated na, may mga kinalawang na dito, mga pihitan, mga switch. So pag restoration ganun mga boss, kung gusto nyo ng madali ang repair o pahapyaw, hindi ganito. Kumbaga iba yun, yung pinakasira lang hanapin, tapos
Yung back job nun, hindi natin alam kung magba-back job. Pero minsan talaga mga boss, kahit ginagawa mo ng maayos o kumbaga pinopulido mo na ng gusto yung gawa, magkaka-back job pa rin. Minsan may ganun talaga. Pero at least magka-back job man na siniguro natin na ginawa natin o binigay natin yung best natin dito sa amplifier para mapagana ng maayos. Yung mga dapat na pasira, inayos na natin. Pero ganun talaga kasi hindi naman lahat ng pyesa pwedeng palitan o napapalitan. May kakaroon talaga ng ganun. So hanggang dito na lang mga boss at mahaba na yung video natin. Finalize ko na lang yung wiring at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.